Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat, lalo na sa mga nakikinig at nakatutok ngayon sa pinag-uusapang YouTube channel. Bagong subscriber lamang po ako ng inyong channel, usually ay sa TV at radyo ang libangan ko. At kung gumamit man ako ng cellphone ay nakatutok palagi ako sa inyong YouTube channel. Nakikinig po ako ng inyong programa sa radyo kaya nasurpresa ako nang minsang malamang kong may YouTube version na po kayo. At eto nga, nakinig po ako sa mga kwentong tinatampok mo at nagustuhan ko naman. Papa Dudut, I just want to share my story to all of you and I want to hear people's reactions. Ako nga pala si Catherine o tawagin niyo na lamang ako bilang Cathy. Kasama sa kwento ko itong si Nick. Nakilala ko siya dahil noong una ay magkasama kami sa trabaho. Nagtrabaho kami sa edad na dapat ay nag-aaral pa lamang kami ng kolehiyo. Pero dahil sa pareho kaming gipit sa pera, kaya napilitan kami noong magtrabaho. Papa Dudut, lagi siyang nakatingin sa akin noon. Hanggang sa lumapit siya at nanligaw. Sinagot ko naman siya. Si Nick ang kaklase ng lalaki na pangangarapin ang lahat. At kahit na hindi siya mayaman, pero mabait siya, mapagmahal, masipag at mataas ang pangarap. Kaya nga masasabi kong maswerte ako noon, Papa Dudut, kasi nakuha ko ang puso niya. Samantala isang araw ay dinala niya ako sa kanyang bahay. Simple at payak ang kanilang tahanan. Maliit kumpara sa bahay na tinitirhan ko pero malinis at masaya ang aura. Agad kaming sinalubong ng ina ni Nick na giliw pagkakita sa akin. Pagkatapos ng kumustahan ay agad akong inaya sa hapag ng ina ni Nick. Nga pala Cathy, baka magulat ka dahil marami akong hinandang pagkain. Pinaghandaan namin to ni Nick para sa'yo. Masayang wika niya sa akin. Nagulat naman ako. Ha? Talaga po? Hindi makapaniwala kong sabi. Sumagot naman si Nick. Sinabi ko kasi kay mama na ipapakilala ko na ang girlfriend ko. Hetong si mama super excited na makilala ka kaya heto, tingnan mo naman parang may handaan na. Aniya. Madalas ka kasing ibida sa akin ng anak ko Cathy. Ang sabi ni Nick, maganda ka raw, mabait, magalang, matalino, masipag, responsable at mukhang totoo naman ang sinasabi ng anak ko. Alam mo Cathy, may palagay akong magkakasundo tayong dalawa. Sabi pa ng ina ni Nick. Salamat po, natutuwa kong sabi sa kanya. Sa totoo lang ikaw pa lang ang kauna-unahang babae na pinakilala sa akin ni Nick, dagdag pa nito sa akin. Kaya nga special tong gabing to Cathy, hirit pa ni Nick. Nagulat naman ako sa narinig at napangiti lamang sa tuwa. Nagpatuloy naman sa pagsasalita ang ina ng boyfriend ko. Mahal na mahal ka ng anak ko Cathy. Madalas niyang sabihin sa akin na ikaw na raw ang gusto niyang makasama habang buhay. Kaya sana Cathy, mahalin mo din ang anak ko ha? Tumango naman ako bilang sagot. Opo tita, makakaasa po kayo sa akin na si Nick lang po ang una't huling mamahalin ko. Pangako ko po sa inyo yan. Dagdag ko pa. Papa Dudut, ako na siguro ang pinakamasayang babae noon dahil napakaswerte ko at may boyfriend na katulad ni Nick. Minahal niya ako ng lubos at umabot kami sa puntong desidido na kaming magkasama habang buhay. Pero tulad ng mga ordinaryong relasyon, may mga problemang dumarating sa amin. Noong una ay kaya naman naming isurvive yon, kaso'y dumating ang isa pang problema at ang humadlang ang pangarap mismo ni Nick. Isang araw habang magkasama kami ay napansin kong tahimik ang aking boyfriend. Nakaramdam ako ng pag-aalala. Nick, bakit ang tahimik mo ngayon? Teka, may problema ka ba? Ano? Nag-aalala ang tanong ko sa kanya. Wala,
Tipid niyang sagot noon sa akin. Samantala'y hindi ko makuhang maniwala na wala siyang problema kaya nag-insist ako na sabihin sa akin kung ano man ang bumabagabag sa kanyang isipan. Wala? Sigurado ka? Alam mo Nick, kanina pa kitang inoobserbahan. Wala kang kibo kanina pa. Bakit ba? Sabi ko noon sa kanya. Nick, kung may problema ka, huwag kang mahihiyang sabihin sa akin. Nandito ako para tulungan ka. Girlfriend mo ako, hindi ba? Dapat nagtutulungan tayong dalawa. Dagdag ko pa. Pagkatapos noon ay nanaig ang katahimikan sa aming dalawa habang naglalakad pauwi sa aking bahay. Pagdating naman sa tapat ng gate ng bahay ko ay saka nagsalitang muli si Nick. Mahal mo naman ako, hindi ba? Napatingin ako sa kanya at sumagot. Siyempre naman oo. Teka, bakit mo ba natanong yan? Usisa ko. Kung mahal mo ako hihintayin mo ako hanggang sa pagbabalik ko. Pagpapatuloy niya. Nakaramdam naman ako ng kaba. Pagkarinig ko sa sinabi niya. Teka, saan ka ba pupunta ha? Iiwan mo na ba ako? Tanong ko sa kanya. Nagbuntong hininga muna si Nick bago muling nagsalita. Malapit nang matapos ang kontrata ko sa trabaho ko. Ngayon, sabi sa akin ng kuya ko na pag-aaralin daw niya ako sa Cagayan de Oro. Doon na rin ako titira kasama niya. So iiwan mo nga ako, nanlulumo kong wika. Kathy, sa totoo lang ayaw kong gawin to. Kaso kailangan Kailangan kong maipagpatuloy ang pag-aaral ko. Gagawin ko yon para sa kinabukasan natin. Ayaw ko kasing maging isang kahig isang tuka ang magiging buhay natin kapag nagkatuluyan na tayo. Ayaw kong bigyan ka ng mahirap na buhay. Kaya kailangan kong gawin to dahil alam kong eto lang ang sagot para mabigyan kita ng magandang buhay. Aniya. Pero magkakahiwalay tayo. Kahit na alam kong para yon sa pangarap niya ay nalungkot pa rin ako sa katotohanang kailangang magkahiwalay kami para lamang sa kinabukasan niya. Huwag kang mag-alala, babalik din ako kaagad. At saka kapag may pagkakataon pupuntahan pa rin kita dito. Hindi ako mawawala ng komunikasyon sa iyo. Yun naman ang pangako niya sa akin. Pero syempre papadudot naroon pa rin ang agam-agam ko na baka hanggang salita lang ang pangakong yon. Kaso Nick, natatakot ako na baka matulad tayo sa ibang relasyon na nasira dahil magkalayo sila. Isipin mo, paano titibay ang relasyon natin kung palagi naman tayong magkakahiwalay? Katwiran ko. Titibay ang relasyon natin kung magtitiwala tayo sa isa't isa. Sagot naman niya. Malayo ang Cagayan de Oro, Nick. Ayaw kong umasa na babalikan mo pa ako. Malungkot na sagot ko sa kanya. Nakita ko naman sa mukha ng boyfriend ko ang labis na pag-aalala. Kathy naman, maniwala ka sa akin. Babalikan pa rin kita. Gagawin ko ang lahat para kahit na malayo ang pagitan natin nagagampanan ko pa rin ang lahat ng tungkulin ko sa iyo bilang boyfriend. Sabi pa niya. Nasasabi mo lang yan kasi hindi pa nangyayari. Pero once na pumunta ka na doon sigurado ko na baka makalimutan mo rin ako. Baka pagpunta mo doon may makilala kang ibang babae tapos eto ako. Naghihintay pala sa wala. Ayaw kong mangyari yun sa akin. Katwiran ko naman. Bakit ba hindi mo ako mapagkatiwalaan, Kathy? May halong pagtatampong tanong ni Nick sa akin. Ayaw ko lang kasing umalis ka. Pwede ka namang mag-aral dito. Bakit sa Cagayan de Oro pa? Baka naman pwede mong mapakiusapan ng kuya mo na dito ka na lang pag-aralin. Sagot ko naman habang naiiyak. Nasabi ko na rin yan kay kuya pero ayaw niya. Gusto niyang doon niya ako pag-aralin sa probinsya namin. Yun lang daw ang kaya niya. Sa totoo lang, Kathy, ayaw kong mawalay sa'yo. Pero kailangan kong tanggapin yon. Sayang yung opportunity. Pagkakataon ko nang maabot ang mga pangarap ko. Ang mga pangarap ko para sa'yo. Paliwanag ng boyfriend ko. Sorry Nick, pero hindi ko maipapangako sa'yo na makakapaghintay ako sa'yo. Bigla ko na lamang nasabi. Ayaw ko kasing umasa sa wala. Kathy naman, anong gusto mo? Hindi na ako mag-aral.
Natanggihan ko na yung opportunity na ibinibigay sa akin ng kuya ko. Sige, kung yan ang gusto mo, gagawin ko. Hindi ko na itutuloy ang pag-aaral ko. Wag lang akong mahiwalay sa'yo. Protesta pa ni Nick. Wag Nick, ituloy mo lang yan. Ayaw ko namang ipagkait sa'yo yung magandang buhay na naghihintay sa'yo. Malamig na sagot ko sa kanya. Pero mawawala ka sa akin, Kathy. Ahanin ko pa ang magandang trabaho at maraming pera kung wala ka naman sa buhay ko. Kathy, mas mahalaga ka kesa sa anumang bagay. Hindi ko hahayaang mawala ka sa akin. Aniya. Kathy naman, please. Sana maintindihan mo naman ako. Tumingin ako ng diretso kay Nick at nakita ko naman sa kanya ang senseridad sa kanyang mga sinabi. At isang desisyon noon ang aking ginawa. Sige, susubukan ko maghintay sa iyo. Sana lang talaga ay hindi ako maghihintay sa wala. Sabi ko na lamang noon sa kanya. Papadudot na tuloy siya sa pag-alis pero wala pang isang buwan ay nawala na siya ng komunikasyon sa akin. Sinubukan ko pa siyang hanapin noon sa nauusong social media tulad ng Friendster pero maski doon ay nawala siyang bigla. Kaya naman nag-decide na lamang ako na huwag na siyang hintayin at mag-move on at mag-move forward sa buhay na wala siya. Lumipas sa mga taon, nakapag-asawa na ako at nagkaroon ng isang anak. Mabait at responsable naman ang napangasawa ko, si Radyo. Pero ang pag-ibig niya sa akin ay hindi sapat para makuha niya ng buo ang puso ko. At sa kapapadudot noong panahong yon ay hindi pa rin maalis si Nick sa isipan ko. Dumating ang panahon na nauso at talamak na ang gumagamit ng internet at social media lalo na ang Facebook. At sa pamamagitan noon kaya muli kong natuntun si Nick makalipas ang 10 taon. Minessage ko siya at agad naman siyang nag-reply. Isang gabi habang wala ang asawa ko ay tumawag sa akin si Nick via video call. Kathy, grabe. Ang tagal na nating hindi nagkausap. Wika ni Nick sa akin habang kitang-kita ko sa video ang masaya niyang mukha. Almost 10 years nga tayong hindi nagkita at nagkausap. Kumusta ka na? Tanong ko sa kanya. Heto, ayos naman. Masaya kasi kakakasal ko lang sa asawa ko, sagot niya sa akin. Nakaramdam ako ng kirot sa aking puso nang marinig ko yon, pero pinilit kong maging masaya habang kausap siya. Talaga? May asawa ka na? Wow, congrats ha, sabi ko pa noon sa kanya. Salamat. Ikaw Kathy, kumusta ka na? Siya naman ang nag-usisa sa akin. Eto, may asawa na rin, may isa na rin akong anak. Nagaanin lang ang kong kwento sa kanya. Ganun ba? Masaya ako para sa iyo Kathy. Aniya. Nga pala, nasaan ka na nakatira? Tanong ko ulit. Sa pag-asang baka mapuntahan ko siya at magkita kami. Nandito ako sa Canada nakatira, sa Edmonton, Alberta. Sagot ni Nick. Papadudot, hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot sa aking napakinggan. Lalo pala kaming pinaglayo ng tadhana. Pero pinilit ko pa rin maging masaya habang kausap ko siya sa video call. Wow naman, asensado ka na. Sige, ikaw na. Anyway, diyan ka na talaga titira as in hindi ka na babalik ng Pilipinas? Tanong ko. Bakit? Gusto mo bang bumalik ako dyan? Agad naman akong sumagot sa kanya. Bakit hindi? Kung okay lang sa'yo bakit hindi mo subukang dumalaw dito? Sabi ko. Sige, kapag nagkaroon ako ng pagkakataon uuwi ako ng Pilipinas para dalawin ka. Nakaramdam naman ako ng kaligayahang pagkaraang marinig ko ang sinabi niya. Basta sabihin mo lang sa akin kung kailan ka uuwi para naman mapaghandaan ko. Sabi ko naman sa kanya. Ngayon nagkausap na ulit tayo. Sana maulit pa to ha. Nakita kong umiti si Nick sa video call. Sure, simula sa araw na to, meron na tayong communication. Sabi niya sa akin na siyang nagpasaya ng puso ko. Papadudod sa araw-araw na pag-uusap namin tuwing wala ang asawa ko, ay nabuong muli ang aming relasyon. Napakasaya ko sa tuwing kausap ko si Nick at kapag nakikita ko siya sa Skype at sa mga picture na pinapadala niya sa akin ay masaya talaga ako. Alam kong mali pero nadadala at nawawala ako sa kontrol tuwing kausap siya.
Sabi niya hihintayin ko siya. Ilang buwan na lang at magkikita muli kami. Magulo ang isip ko noon, Papa Dudut. Nagtatalo ang tama at mali. Ngunit naging sunod-sunuran lamang ako ng kaligayahang nararamdaman ko sa kanya. At wala akong pakialam kahit na magkasala pa ako sa paningin ng Diyos. Papa Dudut, alam kong bawal pero nagkaroon kami ni Nick ng online relationship. Hindi naman ako nakokonsensya noon sapagkat wala naman kaming physical contact ni Nick. At sa araw-araw naming komunikasyon ay mas minahal ko si Nick kesa sa asawa ko. Hanggang sa napagpasyahan niya na umuwi siya ng Pilipinas para bisitahin ako. In fairness Nick, hindi pa rin nagbabago ang itsura mo. Ganyan din ang itsura mo 10 years ago. Buti ka pa. Ako medyo nagbago na ang itsura. Ang sabi ko nang magkaharap kami for the first time in more than 10 years. Oo nga, mas gumanda ka ngayon. Puri niya sa akin. Nako, binola mo pa ako, sabi ko sa kanya habang natatawa. Okay lang ba sa asawa mo na magkita tayong dalawa? Usisa pa ni Nick sa akin. Agad naman akong sumagot. Hindi ko sinabi kay Radyo ang tungkol sa pagkikita nating to. Nagsinungaling pa nga ako sa kanya eh. Sabi ko nasa palengke ako ngayon. Ikaw ba? Alam ba ni Leia na kaya ka bumisita ulit ng Pilipinas para bisitahin lang ako? Umiling naman siya. Hindi ko rin sinabi sa kanya, sabi pa ni Nick sa akin. Mabuti na rin yon na hindi na malaman ng mga asawa natin ang tungkol dito. Baka kasi mag-isip pa sila ng masama kahit na wala naman tayong ginagawang masama. So anong plano mo ngayon? Usisa ko pa sa kanya. Lalong lumawak ang mga ngiti ni Nick. Surprise, sabi pa niya. Ikaw ha, mukhang mahilig mo pa rin akong sorpresahin hanggang ngayon. Natatawa ko namang sabi noon sa kanya at aaminin kong kinilig ako ng mga sandaling yon. Kathy, kahit 10 years na ang lumipas sa atin, hindi pa rin ako nagbabago. Ako pa rin ang Nick na nakilala mo noon. Aniya habang hinawakan niya ang aking mga kamay. Bigla naman akong nakaramdam ng guilt nang maalala ko ang aming nakaraan. Nick, sorry nga pala sa ginawa ko sa iyo dati. Nagbuntong hininga muna ang ex-boyfriend ko bago nagsalita. Hindi ka man lang nagparamdam sa akin noon. Wala akong ideya kung hiwalay na ba tayo o ano. Pero 10 taon na ang lumipas, Kathy. Kinalimutan ko na yon, sabi na lamang niya sa akin. Nasaktan ka ba sa ginawa ko? Mabilis naman siyang sumagot sa tanong ko. Oo naman, syempre, nasaktan ako sa ginawa mo sa akin. Alam mo ba? Ilang buwan din akong umiyak noon dahil doon. Sobra kitang namiss noon, Kathy. Aniya. Sorry talaga, Nick. Yun lamang ang nasabi ko dahil mas tumindi ang guilt na nararamdaman ko sa aking puso ng mga oras na yon. Huwag kang mag-alala. Ayos na ako ngayon. Masaya ako sa piling ng asawa ko ngayon. Kathy, huwag mo nang alalahanin pa yon kasi in the first place, hindi naman ako nagalit sa'yo. Yun ang wika ni Nick pero sa obserbasyon ko parang malungkot siya. Lalo na nung sabihin niyang masaya siya sa piling ng asawa niya pero Papa Dudut, hindi ko na lang yon pinahalata sa kanya. Salamat Nick ha. Buti talaga at nahanap mo na rin ang babaeng magpapasaya sa buhay mo. Maganda na rin ang buhay mo ngayon. Masaya ako para sa iyo Nick. Sabi ko na lamang sa kanya pero deep inside ay nararamdaman ko ang panghihinayang. Oo, Papa Dudut. Mabait si Radyo, hardworking at maganda naman ang buhay na ibinigay niya sa akin. Pero hindi ko matanggal sa puso at isipan ko ang nakaraan kung saan ay hindi man mayaman noon si Nick ay napapasaya pa rin niya ako kasi magkasama kami. Dahil dito ay hindi ko maiwasang sisihin ang sarili ko kung bakit hindi ako naghintay sa kanya noon. Samantala ay muling nagsalita noon si Nick. Ako rin, masaya rin ako kapag nakikita kitang masaya. Sayang nga lang at hindi ako yung lalaking magpapasaya pala sa iyo, aniya. Gusto ko mang lumuha nung mga oras na yon ay pinigil ko at sa halip ay nagpretend pa rin akong masaya sa harapan niya. Huwag ka nang manghinayang doon. Siguro'y talagang heto ang gusto ng tadhana sa atin na hanggang matalik na magkaibigan lang tayo. Sabi ko pa sa kanya. Papa Dudut, nagpatuloy ang ganong setup namin.
Lumalabas kami ni Nick habang nasa kwarto ang asawa ko at nasa eskwelahan ang anak ko. Sa mga malayang oras ko ay doon ako nakikipagkita sa kanya at masasabi kong walang kapantay ang kasiyahang nararamdaman ko. Pero Papa Dudut, namumutawi palagi sa isipan ko mga salitang malandi, kabit, walang konsensya dahil sa ginagawa ko. Ngunit doon ako nagiging masaya. Ayaw ko man at mali pero si Nick talaga ang mahal ko. Oo, maaaring 10 taon ang lumipas pero walang nagbago sa pagmamahala namin. Katulad pa rin dati, nalulunod ako sa pagmamahal niya sa akin. Kaso sa kabila nga nito ay hindi ko pa rin nakuhang maging masaya sa kabuuan dahil madalas akong usigin ng aking konsensya. Mahal mo ba si Radyo? Huwag kang magsinungaling, tanong niya sa akin isang gabi nang magkita kami sa araw ng dati naming anniversary. Mahal ko ang asawa ko, Nick, pagsisinungaling ko. Na agad namang kinontra ni Nick. Hindi ako naniniwala. Alam kong nagsisinungaling ka, Kathy. Sa puntong yon ay kinompronta ko siya. At paano ka nakakasigurado ha? Sige nga, paano mo nasabing nagsisinungaling ako? Na hindi ako mahal ng asawa ko? Tanong ko sa kanya. Kasi nararamdaman ko. Kathy, nararamdaman kong ako pa rin ang mahal mo. At hindi ang asawa mo, pag-a-assume niya. Bakit ba hindi mo na lang ako makalimutan ha, Nick? Nakamit mo na mga pangarap mo nang wala ako, hindi ba? Panunubo ko sa kanya habang hindi ko na napipigilan ang sarili ko na umiyak. Hindi ko pa nakakamit ang pangarap ko, Kathy. At alam mo yan, aniya. Mayaman ka na, hindi ba? May mapagmahal na asawa. Maganda na ang buhay mo. Ano pa ba ang pangarap mo? Tanong ko. Ikaw ang pangarap ko, Kathy. Ikaw ang pinapangarap kong makasama habang buhay. Kathy, ikaw lang ang mahal ko. Giit niya. May mga pamilya na tayo. Huwag nating sirain ang mga pamilya natin ang dahil lang dito. Ang sabi ko na lamang. Handa kong iwan si Leia para sa iyo, Kathy. Makinig ka. Mas magdurusa lang tayo kung hindi natin susundin ang mga puso natin. Kathy, please. Sabihin mo sa akin na mahal mo rin ako. Nagulat naman ako sa mga sinabing yon ni Nick. Nakaramdam ako ng guilt pero mas nanaig ang pag-ibig ko sa kanya. Oo, Nick, mahal kita. Kaya nga araw-araw kong ipinagdarasal sa Diyos na sana mawala ng pagmamahal kong ito sa iyo. Na sana'y matapos na ang lahat sa atin. Pero Kathy, alam kong gustong tumutol ni Nick sa mga sinabi ko pero hindi na siya nakapagsalita pa. Nagpatuloy naman ako. Nakokonsensya ako, Nick. Ayaw kong masira ang mga pamilya natin. Kung natuturuan lang sana ang puso, ibibigay ko lahat ng pagmamahal na nararapat sa asawa ko. Hindi ko ginusto na mahalin ka, Nick. Pero hindi mawala-wala sa puso ko ang pesteng pagmamahal ko na ito sa iyo. Sa totoo lang ay naaawa rin ako sa mga asawa natin kasi wala silang ginawa kundi ang mahalin tayo. Paliwanag ko pa sa kanya. Dahil lang doon, kaya mo ako iiwan, ganun ba? Panunubok ni Nick sa akin. Oo, kasi yun ang tama at dapat nating gawin. Sabi ko. Siguro nga nagkamali ako doon sa naging desisyon ko pero nangyari na yun. Heto na ang resulta, Nick. Tanggapin na lang natin na hanggang dito na lamang tayo. Na hindi na natin maibabalik pa ang nakaraan. Oo, mahal natin ang isa't isa pero ayaw kong dumating ang oras na kapag sinunod natin ang mga puso natin maraming tawang masasaktan. Ang asawa ko, ang mga magulang ko na naniniwala na maayos na ang buhay ko. At ang anak ko na hinuhubog ko ng tama. Paano ko gagawin yun kung mali ang mga pinaggagawa ko? Dagdag ko pa sa kanya. Yan na ba talaga ang desisyon mo? Ang iwanan ulit ako sa pangalawang pagkakataon? Tumango naman ako bilang sagot sa kanyang tanong sa akin. Oo, patawarin mo ako, Nick. Pero tama na. Tapusin na natin tong relasyon natin. Ayaw ko na. Sorry, Nick, sana mapatawad mo ako. Pagtatapos ko pa. Papadudot humantong ako sa desisyon na ulitin-ulit ang ginawa ko noon. Ang iwanan muli si Nick. Pinutol ko ang anumang nag-uugnay sa amin, nagpalit ako ng SIM, dineactivate ko ang aking Facebook at ginawa ko yon para itama ang mga mali. Ayaw kong patuloy kaming magkasala.
Hindi nagtagal ay bumalik na si Nick pauwi sa Canada. Habang nagpapaalam siya sa akin na gusto ko na sanang bawiin ang lahat ng mga sinabi ko at sa halip ay sabihin kong magstay na lamang siya sa akin kasi mahal ko siya. Pero sa huli, naisip ko si Radyo at ang mga anak ko. Kaya hinayaan ko na lamang mawala si Nick sa pangalawang pagkakataon. Papadudot 4 na taon na ang nakakalipas mula noon. Kahit nagkaroon ng part 1 at part 2 ang love story namin, ay ayaw ko nang magkaroon ng part 3. Ipinagdarasal ko na huwag na sanang dumating ang araw na magkasalubong o aksidenteng magkita kami dahil baka hindi ko na kayanin ang sakit na mararamdaman ko kapag nakita ko siya. Oo, mahal na mahal ko pa rin si Nick. Kung may pinagdarasal man ako para sa amin ay ang magkaroon kami ng panahon sa kabilang buhay o pangalawang buhay na kung saan baka pagbigyan na kami ng Diyos na magmahalan na nasa tama at walang masasaktan. Hanggang dito na lamang at sana'y pakiabisuhan naman ako kung mapili po ninyo ang kwento ng buhay ko. Muli maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Kathy. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.